Kinakwestiyon ng mga tagasunod ni Pastor Apollo Quiboloy sa pagdinig sa Senado ang pinanggalingan ng 10 milyong pisong pabuya ng Interior Department sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng puganteng pastor. Buwelta ng religious group, magbibigay sila ng 20 million pesos. Sa makapagsasabi naman kung sino ang nagbigay ng reward money para sa ikadarakip ng kanilang leader. May balitang A to Z si Ian Maghano. Pwede bang malaman namin, maimbestigahan din ito kung sino-sino itong mga tao at tama ba yon? Nasa batas ba yon na yung public servant to public office kagaya ni DILG Secretary Abalos ay tatanggap ng pera na ganun ang halaga na 10 million para ipatong para hanapin si Pastor? Yan ang kine-question ng Kingdom of Jesus Christ Church o KOJC hinggil sa taong nagbigay umano ng pera sa Department of the Interior and Local Government bilang reward sa makakapagsabi kung nasaan ang kanilang religious leader na si Apollo Quiboloy. Sa gitna yan ng Senate inquiry hinggil sa tanong ni Senator Robin Padilla kung nagmalabis nga ba ang mga otoridad nang subukang arestuin si Quiboloy ng Davao City Police Station noong Hunyo. Wanted si Quiboloy at 5 iba pa sa kasong sexual abuse at human trafficking. May 10 milyong pisong patong sa ulo si Quiboloy. Kaya buwelta ng religious group, mag-aalok sila ng 20 million pesos sa makakapagturo sa individual na naglaan ng 10 million pesos na reward money sa DILG para sa ikadarakip ni Quiboloy. Ayon sa KOJC Legal Counsel na si Israelito Torreon sa panayam sa radyo. Ayon pa sa panayam kay Torreon, galing ang 20 million pesos sa worldwide members ng grupo. Giit ng KOJC Legal Counsel sa Senado, mali na tumanggap ng pera ang sinumang opisyal kung ito ay makakaapekto sa kanilang mandato. What is his duty? He has supervision over the PNP. Can the PNP secretary now accept money? Paano kung ang pera na yan galing sa sindikato? O yung pera na yan galing sa isang tao na gusto siya tulungan para maging siyang senador? Ayon sa Philippine National Police, nirelieve na sa pwesto ang 15 mga pulis, hindi dahil sa pagmamalabis, kundi dahil bigo silang mahuli ang puganting si Quiboloy. It was a critical mission to execute a lawful warrant of arrest against the fugitives of the law, Apollo Quiboloy and 5 others, in connection with non-bailable offenses. Sa Tagalog po natin, walang piyansa of child abuse and qualified trafficking. Kabilang sa panel ng Committee on Dangerous Drugs and Public Order ay sina Senators Ronald De La Rosa, Bongo at Robin Padilla na pawang mga kaalyado ni ex-President Rodrigo Duterte na siya namang malapit na kaibigan ni Quiboloy. Papatawag naman si Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. sa susunod na Senate inquiry. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.